Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako, ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, ihahandog ko sa inyo ang isang kakaibang kwento mula sa isang munting bayan sa Batangas tungkol sa isang batang babae na laging sumisilip sa bintana ng isang silid-aralan tuwing 3:00 ng hapon. Isang mukha na hindi mo inaasahan makita at mga larawan ng klase na may lihim na nagtatago sa likod nila. Kaya, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Humanda kayo sa bayan ng Lian, Batangas, sa isang payak ngunit makulay na elementarya. Nakatayo ang isang lumang gusali na tinatawag nilang Building B. Dito, matatagpuan ang ika-4 na baitang ng paaralan, isang silid-aralan na may malaking bintana na nakaharap sa makapal na puno ng mangga sa labas. Si Miguel, 12 taong gulang, ay isa sa mga estudyante ng ika-4 na baitang. Mahilig siyang maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan sa labas, pero tuwing hapon, may isang bagay na palaging nagpapakaba sa kanya at sa iba pang kaklase niya. "Uy, napanood niyo ba yung batang babae sa bintana kanina?" Tanong ni Liza, ang pinakamalapit na kaibigan ni Miguel, habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan. "Hala, oo nga. Kanina, habang nakatambay kami sa likod ng gusali, may nakasilip na batang babae sa bintana. Parang lumang pelikula yung itsura niya, nakaputi at mahaba ang buhok niya na nakalugay." Sagot ni Miguel, medyo giniginaw pa. Hindi lang sila ang nakakakita. Ang mga guro, kahit papaano, napansin din ang kakaibang presensya tuwing 3:00 ng hapon. Ngunit walang makapagsabi kung sino siya at saan nanggaling. Isang araw, habang naglilinis ng silid si Genrio Reyes, ang guro nila sa ika-4 na baitang, napansin niya ang isang larawan ng klase na nakasabit sa dingding. "Pero, bakit may batang nakaputi na hindi ko kilala sa likod ng larawan ng klase?" Bulong ni Gunong Reyes habang pinagmamasdan ng litrato. Sa likod ng larawan, may malabong imahe ng isang batang babae. Ang mukha ay medyo maputla at ang buhok ay nakalugay, nakangiti na para bang may lihim siyang itinatago. Habang tumatagal, naging usap-usapan na sa buong paaralan ang tungkol sa batang babae sa bintana. Si Miguel, kasama si Liza at ang kanilang mga kaibigan na sina Carlo, Joy at Benji, ay nagdesisyong tuklasin kung sino siya. Isang hapon, nag-ikot sila sa paligid ng silid-aralan at sa labas ng gusali. Nagtanong sila sa mga matatandang guro at sa mga taga-bayan tungkol sa nakaraan ng paaralan. Nung dekada 70 pa ito, kwento ni Ginoong Santos, ang matandang janitor, may batang babae na pumanaw sa loob ng silid-aralan na ito. Sabi ng mga matatanda, lumalabas siya tuwing 3:00, palaging nakaputi at nakangiti. Hindi siya nakikita ng lahat, pero yung mga estudyanteng malalapit sa bintana ay nakakakita. Napaisip si Miguel, bakit kaya siya laging 3:00 lang lumalabas? Ano kaya ang gusto niyang sabihin sa atin? Sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang mga batang ito sa pagmamasid. Minsan, may naririnig silang mahinang iyak o malambing na tawag na para bang may gustong ipabatid ang batang babae. Isang hapon, naglakas loob si Miguel na lapitan ang bintana ng silid-aralan nang walang ibang kasama. Nang tumingin siya sa labas, muling lumitaw ang batang babae.
tahimik na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay malungkot ngunit may halong pag-asa. "Anong pangalan mo?" tanong ni Miguel. Walang sagot. Pero sa pagdilat ng mata ni Miguel, bigla siyang napalingon sa loob ng silid-aralan at napansin niyang may mga litrato ng mga estudyante na may mga mukha sa likod ng mga ito. Mga mukha ng hindi nila kilalang mga bata, mga anino ng nakaraan. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas matindi ang mga pangyayari. Minsan, may mga gamit na nagagalaw sa silid-aralan. May mga boses na sumisigaw ng mga pangalan ng mga estudyante. At ang batang babae sa bintana ay palaging naroroon. Tila naghihintay ng tulong. Sabay-sabay nilang hinarap ang mga misteryo sa paligid ng classroom. Ngunit habang nilalalim nila ang paghahanap sa nakaraan ng batang babae, mas lalo silang napapagitnaan ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa paaralan. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapigilan ni Miguel at ng kanyang mga gabitan sa pagmausisa. Tuwing 3:00, nagtitipon sila sa tabi ng bintana ng 4th grade classroom para makita ang batang babae. Ngunit hindi na siya basta lumalabas lamang upang sumilip. May ginagawa na siya. Isang hapon, habang nakatambay si Miguel at Liza sa ilalim ng puno ng mangga, napansin nilang may maliliit na yapak ng paa na tila galing sa bintana pababa sa semento ng bakuran. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Liza habang tinuturo ang mga yapak. "Hindi ko alam, pero parang sinasabi niya na sundan natin siya," sagot ni Miguel at hindi nagdalawang isip na sundan ang mga yapak. Dahan-dahan silang lumakad patungo sa likod ng paaralan kung saan nagtatapos ang mga yapak sa isang lumang punong kahoy. Sa paligid nito, may mga bulaklak na nakalagay at may mga kandila na bahagyang natutunaw. Parang altar, bulong ni Carlo, isa sa mga kaibigan nila. "Bakit kaya may ganito dito?" tanong ni Joy habang pinagmamasdan ng altar. Biglang may mahina at malamig na hangin na dumampi sa kanilang mga balat. Napatingin sila pataas at doon sa bintana ng classroom muling sumilip ang batang babae. Ngumiti siya ng bahagya at may bitbit siyang maliit na papel. Kinabukasan, nagdala si Miguel ng papel na nahulog mula sa bintana. Nagtaka siya dahil may nakasulat dito na mahina ang tinta pero malinaw ang mga letra. "Tulungan ninyo akong makahanap ng kapayapaan." Nag-usap-usap ang mga bata kung paano nila matutulungan ang batang babae. Napagdesisyonan nilang alamin ang buong kwento tungkol sa kanya mula sa mga matatanda. Nakarating sila kay Aling Nena, isang matandang babae sa bayan na matagal nang nakatira sa tabi ng paaralan. "Ano ang alam niyo tungkol sa batang babae na laging sumisilip sa bintana ng 4th grade classroom?" tanong ni Miguel. Tumahimik si Aling Nena at ngumiti ng malungkot. "Siya ay si Elena," sabi niya. "Nangyari iyon noong dekada 70. Si Elena ay estudyante dito sa paaralan. Isang hapon, habang naglalaro siya sa loob ng silid, nagulat siya nang bigla siyang nagkasakit ng husto. Walang nakapansin sa kanya sa oras na iyon. Nang dalhin siya sa ospital, huli na ang lahat. Bakit siya lumalabas pa rin ngayon? Usisa ni Liza dahil may hindi pa niya natatapos. Sagot ni Aling Nena. May mga bagay siyang gustong sabihin, mga lihim na nais niyang ipaalam. Pagbalik sa paaralan, nagdesisyon silang muling tingnan ang mga litrato ng klase. Sa likod ng mga ito, nakita nilang nagkakaroon ng pagbabago. Unti-unting lumilitaw ang mukha ni Elena.
minsan ay malapit sa litrato ni Miguel. Parang gusto niyang sabihin sa akin na mag-ingat, bulong ni Miguel habang nakatitig sa larawan. Pero sa tingin ko, may mas malalim pang sikreto dito. Wika ni Benji habang hinahaplos ang frame ng litrato. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga kaibigan ni Miguel sa kanyang bahay. Nagdala si Lisa ng mga lumang libro at tala tungkol sa paaralan. Pinag-aralan nila ito ng maigi. May nakalathala na hindi alam ng karamihan. Noong panahong namatay si Elena, may nangyaring isang aksidente sa paaralan. Isang matandang guro na kilala sa pagiging mahigpit ang nawawala ng gabing iyon at hindi na siya nakita pa. Posible kaya na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Elena? Tanong ni Carlo. Pwede. Kaya siguro hindi mapayapa ang kaluluwa ni Elena, sagot ni Joy. Kinabukasan, habang nakapila sila sa kanilang klase, may narinig silang bulong mula sa bintana. Tulungan niyo ako. Hindi man sila nakakita, ramdam nila na nariyan siya, si Elena. Habang papalapit ang 3:00, nanatili silang tahimik, nagbabantay sa bintana. Biglang may tumama sa bintana. Isang malambing na kamay, malamig at malambot. Napahawak si Miguel sa bintana at sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tinig ni Elena. Hanapin ang kwaderno. Kinabukasan, dali-daling pumunta sina Miguel, Liza, Carlo, Joy at Benji sa silid-aklatan ng paaralan para maghanap ng anumang lumang bagay na maaaring may kinalaman sa kwaderno na binanggit ni Elena. Dito kaya siya nagturo o nag-iwan ng mga gamit? Tanong ni Joy habang inaayos ang mga libro sa estante. Habang nag-iikot, napansin ni Miguel ang isang luma at alikabok na kahon sa ilalim ng mesa. Binuksan nila ito at nakita ang iba't ibang gamit ng paaralan. Mga lumang grade, book, mga notebook at isang makapal na kwaderno na may balat na pabalat. Ito ba yun? Tanong ni Miguel. Tumampi ang kamay ni Liza sa pabalat. May nakaukit na pangalan sa harap. Jungi Almeida. Ano ang kwaderno ng Jungi Almeida? Tanong ni Carlo. Siya ang guro ng ika-4 na baitang noong dekada 90, sagot ni Miguel. Pinag-aralan nila ang kwaderno at napansin na puno ito ng mga tala at mga pangalan ng mga estudyante. Ngunit isang pahina ang nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanila. May nakasulat na mga pangalan na hindi nila kilala. Kasama ang mga petsa na kahawig ng mga nangyari noong namatay si Elena. Parang listahan ito ng mga estudyanteng may kakaibang nangyari, wika ni Joy. Habang binabasa ni Miguel ang mga tala, bigla niyang napansin ang isang pangungusap sa gilid ng pahina. Huwag kalimutan si Elena. Siya ang susi. Pag-uwi nila sa bahay, hindi maiwasan ni Miguel na mag-isip tungkol sa kwaderno. Habang naglalakad sa daan pa uwi, napansin niya ang mga yapak sa sahig. Ang mga pareho sa nakita nila sa bakuran ng paaralan. Sinundan niya ito hanggang sa isang lumang bahay na matagal nang iniwan. Dito kaya, bulong niya sa sarili. Pumasok siya ng dahan-dahan at nakita ang isang maliit na mesa na may nakasalansan na mga lumang gamit. Sa gitna, may isang lumang kahon na puno ng mga papel at litrato. Napatingin siya sa isang larawan na kinuha sa loob ng silid-aralan. Nakatayo si Elena, ngumingiti, ngunit may mga anino sa likod niya na tila mga espiritu. Habang nilalapitan niya ang larawan, naramdaman niya ang malamig na hangin
na dumampi sa kanyang balikat. Kinabukasan, tinipon ni Miguel ang kanyang mga kaibigan upang ipakita ang mga nakita niya sa lumang bahay. Parang may koneksyon ang bahay na ito sa kwaderno at kay Elena, sabi ni Miguel. Pwede bang may mga sikreto dito na matagal nang itinago? Dagdag ni Liza. Nagdesisyon silang bumalik sa bahay ng gabi upang masusing tingnan ang mga dokumento at mga litrato. Nang gabing iyon, nagtipon sila sa lumang bahay. Dala-dala ang mga ilaw at mga kagamitan. Habang sinusuri nila ang mga papel, napansin nilang may isang lihim na lagayan sa ilalim ng mesa. Buksan natin, wika ni Carlo habang binubuksan ang lumang kahon. Sa loob, may isang maliit na kahon na may selyo at may nakasulat. Para kay Elena. Dahan-dahan nilang binuksan ito at nakita ang isang maliit na kwaderno na puno ng mga liham at tala mula kay Ginyang Almeda. Isa-isang binasa ni Miguel ang mga liham. Siya pala ang sumulat kay Elena upang ipaalam sa kanya ang isang lihim tungkol sa paaralan. Paliwanag ni Miguel. Nakatago dito ang dahilan ng pagkamatay ni Elena. Dagdag ni Joy habang tumutok sa bawat salita. Ayon sa liham, may isang masamang pangyayari noon sa paaralan na tinakpan ng marami. Isang aksidente na nagdulot ng pagkawala ng ilang bata kasama si Elena. Ngunit ang kwaderno ay nagtapos sa isang paalaala. Ang katotohanan ay magpapalaya sa mga kaluluwa. Huwag matakot na harapin ito. Habang binabasa nila iyon, naramdaman nilang tila may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Biglang may malakas na kalabog mula sa itaas na palapag ng bahay. Nandyan siya, bulong ni Liza. Si Elena? Tanong ni Miguel habang nanlalaki ang mga mata. Nagpatuloy ang mga kalabog sa itaas ng lumang bahay. Parang may mabigat na bagay na nahulog o nagagalaw ng kusa. Dahan-dahan na umakyat sina Miguel, Liza, Carlo, Joy at Benji sa hagdan na gawa sa kahoy habang nag-aalalang tumigil sa paghinga. Pag-abot sa ikalawang palapag, nakita nila ang isang silid na sarado ang pinto at may mga ukit na sinaunang simbolo sa kahoy ng pinto. Si Miguel ang unang sumubok magbukas, ngunit parang may malakas na puwersa ang pumipigil dito. May nakakandado, bulong ni Liza, hawak-hawak ang braso ni Miguel. Biglang lumingon si Joy at sa salamin na nakasabit sa pader ay lumitaw ang larawan ni Elena. Nakangiti pero may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya mapayapa, sabi ni Joy na may pahiwatig ng takot. Naramdaman ng lahat ang bigat ng presensya ni Elena sa loob ng silid. Napagdesisyonan nilang bumalik muna sa silid sa ibaba para mag-isip. Habang pababa, may napansin si Benji. Isang maliit na papel na nakadikit sa dingding na may sulat, hanapin ang susi sa ilalim ng punong mangga. Kinabukasan, agad silang nagtungo sa punong mangga na nasa likod ng paaralan. Habang nililibot nila ang paligid, may nakita si Liza na maliit na kahon na nakabaon sa lupa, bahagyang natakpan ng mga tuyong dahon. Kinuha nila ang kahon at binuksan. Nasa loob ang isang lumang susi at isang piraso ng papel. Sa papel, may nakasulat. Para sa mga naghahanap ng katotohanan, gamitin ang susi para buksan ang pintuan ng nakaraan. Siguro ito ang susi para sa pinto sa itaas ng bahay, sabi ni Miguel.
nagmadali silang bumalik sa lumang bahay upang subukang buksan ang misteryosong pinto. Pagbalik nila sa bahay, dahan-dahan nilang ipinasok ang susi sa kandado ng pinto. Nang bumukas ito, isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kanila. Pumasok sila sa loob at ang silid ay tila isang maliit na silid-aralan, puno ng lumang upuan at mga guhit sa pader. Sa gitna, may lamesa na may nakalapag na isang maliit na kahon. Binuksan ni Joy ang kahon at nakita nila ang mga lumang dokumento, larawan at isang diary. Binasa ni Miguel ang diary. Nagsusulat ito tungkol sa mga estudyante at guro na nawawala noong dekada 60. Sabi niya, may tala tungkol sa isang matandang guro na may masamang intensyon at isang lihim na ritual upang takutin ang mga bata. Ang diary ay nagpapakita na si Elena ay nagtatangkang ipahiwatig ang mga ito upang mapigilan ang nangyari. Habang binabasa nila, may biglang kumatok sa pinto. Nang buksan nila, wala naman tao. Pero sa sahig, may isang lumang larawan ng klase kung saan si Elena ay nakatayo sa gitna. Hawak ang kamay ng isang lalaki na may malupit na tingin. Siya yata ang matandang guro, wika ni Carlo. Paano kaya natin mapipigilan ang sumpa? Tanong ni Liza. Baka kailangan nating tapusin ang gustong iparating ni Elena, sagot ni Miguel. Habang naglalakad palabas ng bahay, naramdaman nilang may malamig na hangin na dumampi sa kanilang mga balikat at isang mahina ngunit malinaw na boses ang nagsabing, "Salamat!" Kinabukasan, muling nagtipon-tipon sina Miguel, Liza, Carlo, Joy at Benji sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak ni Miguel ang diary na kanilang nakuha mula sa lumang silid sa bahay ni Gioneng Almeda. Kung totoo ang mga sinulat dito, kailangan nating hanapin ang mga nawawalang bata, sabi ni Miguel. Tapos paano natin sila matutulungan? Tanong ni Liza. Dito sa diary, may mga tala tungkol sa mga lugar sa paligid ng paaralan. Mga lihim na pwedeng pagkukulan ng pansin. Paliwanag ni Miguel. Sinimulan nilang bisitahin ang mga lugar na nasa tala. Ang lumang kubo sa gilid ng sapa, ang abandonadong balon sa likod ng paaralan, at ang lumang sementeryo sa dulo ng bayan. Sa kubo, may mga lumang gamit na nagkalat at mga batong tila may mga ukit. Sa sapa, may mga bulaklak na nalalanta kahit araw. Sa sementeryo, may mga lapida na parang hindi na alagaan sa mahabang panahon. Habang nag-iikot sa sementeryo, napansin nila ang isang lapida na may pangalang Elena at may taon ng kapanganakan at pagkamatay na hindi tugma sa datos ng paaralan. Bakit ganito? Tanong ni Joy. Parang may itinatago pa itong lugar, sagot ni Carlo. Nang gabi, nagtipon sila sa bahay ni Miguel upang pag-aralan ang kanilang mga nakita. Habang pinagmamasdan ng lapida sa litrato, napansin ni Miguel ang mga maliliit na marka sa paligid ng lapida. Parang mga simbolo ng proteksyon, sabi niya. Baka kailangan nating gumawa ng ritual para mapalayang lubusan si Elena at ang mga nawawalang bata. Dagdag ni Liza. Sinimulan nilang aralin ang mga simbolo mula sa diary at natutunan nila ang isang lumang panalangin at ritual na ginagamit noon upang patahimikin ang mga kaluluwa na naliligaw. Habang isinasagawa nila ang ritual sa sementeryo, biglang dumilim ang paligid at lumabas mula sa dilim ang isang matandang lalaki na may malupit na tingin.
Hindi niyo dapat hinahalo ang nakaraan, sigaw niya. Ngunit hindi sila natakot. Nagpatuloy sila sa kanilang panalangin at unti-unting naglaho ang mga anino. Nakita nila sa dilim si Elena, nakangiti, hawak ang kamay ng mga batang nawawala. Salamat, sabi ni Elena bago siya unti-unting naglaho. Sa umaga, bumalik sa paaralan sina Miguel at ang kanyang mga kaibigan. Napansin nilang wala na si Elena sa bintana at ang mga litrato sa likod ng klase ay muling normal, ngunit may naiwan siyang lihim na kuwaderno sa lamesa sa silid-aralan. Isang hapon, nagtipon-tipon muli sina Miguel, Liza, Carlo, Joy at Benji sa silid-aralan. Nasa gitna ng mesa ang lihim na kuwaderno na iniwan ni Elena. Bukas ito, puno ng mga sulat kamay na malabo at mga guhit. Parang diary ito ni Elena, sabi ni Joy habang binubuksan ang unang pahina. Ang mga unang tala ay tungkol sa mga araw niya sa paaralan, ang kanyang mga kaibigan, mga guro, at ang mga simpleng saya ng pagkabata. Ngunit habang bumababa sa mga pahina, unti-unting naging madilim ang mga kwento. May mga sulat tungkol sa mga pananakot na dinanas niya mula sa isang guro na tinatawag niyang Ginoo M. Isang matandang lalaki na mahigpit at minsang nagalit ng sobra. Pinipilit niya kaming magtago sa silid kapag hindi kami makinig, nabasa ni Miguel. Pero minsan, may mga pangyayaring hindi maipaliwanag. May pahina na nagsasabing may isang lihim na pintuan sa likod ng silid-aralan na nagdadala sa isang madilim na lagusan. Sinubukan ko siyang sundan isang gabi, sulat ni Elena, pero nawala siya sa dilim. Habang binabasa nila ang kuwaderno, may mga maliliit na guhit ng mga mukha ng mga estudyante at guro, pati ang anino ni Ginoo M. Parang gusto niyang ipahiwatig kung sino ang tunay na dahilan ng mga nangyari, sabi ni Carlo. Napagdesisyunan nilang maghanap ng pintuan na tinutukoy ni Elena. Sa likod ng silid-aralan, tinanggal nila ang ilang lumang kahoy na pader. Sa likod nito, nakita nila ang isang madilim na lagusan na puno ng mga cobwebs at alikabok. Nagpasya silang pumasok, dala ang mga flashlight at ang kuwaderno ni Elena. Habang papasok sila, naramdaman nila ang lamig at tila may mga matang sumusunod sa kanila. Sa dulo ng lagusan, may maliit na silid na puno ng mga lumang gamit at may isang lumang mesa kung saan may mga nakatagong papel at dokumento. Nakita nila ang mga lumang sulat mula sa guro na si Ginoo M na may mga sinulat tungkol sa kanyang galit at pagnanais na kontrolin ang mga estudyante. Sinubukan niyang takutin at pigilan ang mga estudyante na magsalita tungkol sa mga nangyari, sabi ni Joy. Habang nagsusuri, narinig nila ang malambing na boses ni Elena na nagsasabing, "Salamat sa paghanap ng katotohanan." Ngunit bigla, may maririnig silang mga yabag sa likuran. Lumingon sila at nakita ang anino ni Ginoo M, nakatitig ng matindi. Hindi na nila matiis ang pagdinig sa yabag sa likuran, kaya mabilis na humarap si Miguel. Nakita nila ang isang anino matangkad. May matalim na mga mata na parabang naglalagablab sa dilim. "Hindi namin kayo hahayaan na sirain ang aming paaralan," sabi ni Miguel ng matatag. "Hindi niyo naiintindihan ang sinapit ko. Ang malakas at mabagsik na tinig ni Ginoo M. Ang lahat ng mga bata dito
ay kailangang magdusa para sa aking kapangyarihan. Biglang sumiklab ang ilaw ng mga flashlight at nakita nila si Ginoo M na tila nagiging isang malupit na nilalang na may mga pulang mata. Nandito si Elena para wakasan ang lahat ng ito. Sabi ni Liza, hawak ang kwaderno. Sa kanilang pagkakapit-bisig, sinimulan nilang basahin ng malakas ang mga salita sa kwaderno ni Elena. Isang panalangin upang mapawi ang sumpa. Habang nagbabasa, naramdaman nila ang hangin na umiikot sa paligid. Ang anino ni Ginoo M ay unti-unting naglalaho hanggang sa tuluyang nawala. Nang bumalik sila sa silid-aralan, nag-iba ang atmosphere. Ang mga mukha sa mga litrato ay naging normal, walang anino o kakaibang ekspresyon. Para bang napalaya na siya, wika ni Joy. Ngunit may isang sulat na naiwang nakatago sa huling pahina ng kwaderno. Hindi pa tapos ang kwento. May susunod na haharapin ang mga tagapagtanggol ng katotohanan. Sa sumunod na araw, bumalik sina Miguel, Liza, Carlo, Joy at Benji sa paaralan na may dalang bagong determinasyon. Hindi na nila kinatatakutan ang mga anino, ngunit alam nilang may mas malalim pang misteryo ang naghihintay sa kanila. Habang naglalakad sila patungo sa silid-aralan, napansin ni Miguel ang isang bagong guro na tila kakaiba. Si Ginoong Reyes, matangkad, may matalim na tingin at palaging nakatitig sa bintana ng 4th grade classroom tuwing 3:00 ng hapon. Parang hindi siya kabilang sa paaralan, sabi ni Liza na may halong pag-aalala. Isang hapon, habang nagkaklase, biglang lumingon si Miguel sa bintana. Sa labas, muli niyang nakita ang batang babae na may puting damit at maluwag na buhok, ang si Elena. Ngunit sa tabi niya ay naroroon si Ginoong Reyes, nakangiti ng maloko at may daladalang lumang libro. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Miguel si Ginoong Reyes. Ano ang ginawa niyo sa bata sa bintana? Tanong niya ng matapang. Napangiti si Ginoong Reyes pero may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Hindi mo pa alam ang buong kwento, sagot niya. Ako ang tagapag-alaga ng mga lihim na ito at hindi ko papayagang sirain niyo ang kapayapaan. Nang gabi, habang nag-aaral sa bahay ni Miguel, nagtipon ang grupo upang pag-usapan ang bagong pangyayari. Parang si Ginoong Reyes ang bagong bantay ng misteryo, sabi ni Carlo. Pero bakit? Sino siya talaga? Tanong ni Joy. Nagdesisyon silang balikan ang lumang bahay ni Ginoong Almeida upang hanapin ang mga sagot. Pagdating nila sa bahay, napansin nilang may bagong ukit sa pinto. Mga simbolo na dati ay hindi nila nakita. Sinimulan nilang maglakad patungo sa itaas ng bahay kung saan nila unang nakita ang batang babae sa bintana. Habang paakyat, naramdaman nila ang malamig na hangin na unti-unting lumalakas. Sa itaas, sa bintana ng 4th grade classroom, muling sumilip si Elena. Ngunit ngayon ay may malungkot na tingin. Biglang lumabas si Ginoong Reyes sa dilim. Huwag niyong subukan sirain ang mga lihim na aking binabantayan, babala niya. Gusto lang naming malaman ang katotohanan, sagot ni Miguel. Ang katotohanan ay masakit at mapanganib, tugon ni Ginoong Reyes. Habang nag-uusap, biglang nagbago ang anyo ni Ginoong Reyes. Naging isang malaking anino na pumailan lang sa buong bahay. Naramdaman nilang parang kumakalam ang hangin at ang mga pader ay parang sumisigaw ng lihim na tanong. Naghanda silang harapin ang susunod na bahagi ng kanilang pakikipagsapalaran. Sa harap ng malalaking anino,
nagkapit-pisig sina Miguel, Liza, Carlo, Joy at Benji. Alam nilang ito na ang huling pagsubok para matapos ang sumpa na matagal nang bumabalot sa kanilang paaralan. Hindi kami matatakot, sabi ni Miguel. Hawak ang kwaderno ni Elena. Ipagpapatuloy namin ang laban hanggang makalaya ang mga nawawalang kaluluwa. Umakyat sila sa bintana ng classroom, kung saan muling sumilip si Elena, hawak ang kamay ng mga batang nawawala noon. Muling lumitaw si Ginoong Reyes. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatingin ng malupit. Napalitan ang galit ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko nais na mapahamak ang mga inosente, sabi niya habang unti-unting nawawala ang kanyang anyo. Dahan-dahang nagliwanag ang silid. Ang mga anino ay nawala at ang kapayapaan ay bumalik sa paaralan. Sa umaga, muling nagtipon sina Miguel at mga kaibigan sa silid-aralan. Ang bintana ay malinis. Walang mukha ni Elena na sumisilip. Ang mga larawan ay nagbalik sa dati, masaya at payak. Ito na siguro ang wakas, sabi ni Liza na may ngiti. Ngunit sa puso nila, alam nilang ang kwento ni Elena ay mananatili bilang paalala na ang katotohanan at tapang ay may kapangyarihang magpalaya. Mga ka-amazing, diyan na nagtatapos ang ating kwento na ang mukha sa bintana ng classroom. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwento na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa inyong mga saloobin. At syempre, mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mga susunod pang nakakakilabot na kwento. Ako ang inyong tagapagkwento, nagsasabi ng paalam hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing.